Magandang umaga po muli, ang inyong lingkod, si Chef Roy. Lahat pong manonood ng video ito, pagpapalain po kayo ng Diyos. Kung dati na kayong pinagpapala, patuloy po kayo magpalain ng Diyos at iingatan, pati na po ang buong pamilya nyo. Minsan po nasa cruising ako, cruising Malolos, may nakasalubong kakilala. Sabi niya, Chef Roy, napanood ko yung post mo, nagpo-post ka pala sa Facebook ng salita ng Diyos hango sa Biblia. Sabi ko, oo. Napanood mo ba? Sabi niya, napanood ko, nagustuhan ko, interesado akong ulit-ulitin. Yung pinupost mo na ang relihiyon pala, kung tama ang iyong relihiyon, doon ka palang magkaroon ng tamang pagsamba sa Diyos. Kasi ang ibig sabihin ng relihiyon ay pagsamba sa Diyos. Ngayon, pag tama ang iyong relihiyon, tama na rin ang pagsamba mo sa Diyos, saka palang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Yun ang napanood daw niya. Okay? Sabi ko, oo, totoo naman. Kasi kung hindi tama ang ginagalawan mong relihiyon, hindi ka magkaroon ng relasyon sa Diyos. Halimbawa, ang ginagalawan mong relihiyon ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng Diyos-Diyosan, revolto. Okay? Galit ang Diyos dyan. Kung yun ang relihiyon, paano ka magkaroon ng relasyon sa Diyos? Pagka nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos, saka ka palang masasabi na kilala ka ng Diyos at kilala mo rin siya. Ganoon, sabi niya. Kapag nagkaroon ako ng relasyon sa Diyos, kung tama ang relihiyon na ginagalawan ko, sabi niya, magbabago ba ang takbo ng buhay ko? Hindi gaya ngayon na tumanda na ako sa hirap. Paulit-ulit lang at parang hinihila ako sa kahirapan. Nakatatlong relihiyon akong inaaniban. Magbabago ba ang takbo ng buhay ko kapag makatagpo ako ng tamang relihiyon at tamang pananampalataya sa Diyos? Sabi ko, oo, pero paano yun? Wala akong Bible na dala. Kailangan kasi pagka binigyan kita ng verse, gaya nung sinasabi, gaya nung nasa verse na Mateo 6:31 hanggang 33, doon yun ang sagot ng katanungan mo. Pero magpo-post ako ipopost ko yon, babasahin ko, babagitin ko yung pangalan mo, papayag ka ba? Ayaw niya pumayag dahil nahiya siya. Dahil alam niya marami na nanonood ng video ko. Sabi ko, ganito na lang, ipopost ko yan, babasahin ko yung Mateo 6:31 hanggang 33. Alam mo na, pag sinabi kong nagkita kami sa cruising ng kakilala ko, alam mo na ikaw yon. Okay? Pero hindi lang po para sa kanya ito, lahat ng nanonood ng video ito, para sa inyo po. Pakinggan po natin, para sa inyong lahat. Mateo 6:31 hanggang 33. Ang sabi po natin Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ang nagsabi nito. Kaya't huwag kayong mag-alala, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yun po ang mensahe sa atin ng Diyos sa umaga ito. Napakaganda po, di ba? Angkop na angkop sa tanong niya. At hindi lang po siya, alam ko po na hindi lang po siya ang may katanungan ng ganon. Pansinin po natin ang binabasa ng inyong lingkod. Huwag daw tayong mag-alala sa kakainin, inumin at damit. Alam na ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na sa langit kung ano ang ating kailangan bago tayo hihiling. Maliwanag po. Hindi sinungaling ang ating Panginoong Hesus. Siya po ang sabi nito. Kapag tayo po may relasyon sa Diyos, alam ng Diyos ang mga bagay na yan.
na ating kailangan. Kaya sabi niya, di ba yun ang mga hintil ang nababahala sa mga bagay na yan, na nababahala sila kung sila ba'y kakapusin sa bukas, kung anong kakainin. Ang ibig sabihin ng mga hintil, noong panahon ng pananampalataya ng mga Israel, tayo po'y kabilang sa mga hintil. Pag sinabing hintil po, labas sa pananampalataya, labas sa mga hinirang at naglingkod sa Diyos. Paglabas ka doon, hintil ka. Yun ang binabanggit sa Biblia, hintil. Sa panahon po ngayon, Kristiyano, kapag Kristiyano po tayo, at ibig sabihin ng Kristiyano, susunod sa utos ng ating Panginoong Hesus, sila lang hintil. Yung wala sa paniniwalang Kristiyano, yung hindi sumusunod sa kalooban ni Jesus, yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos kasi po ay sundin natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Kapag hindi tayo sumunod doon, tayo ang yung mga hindi sumusunod, yun ang mga hintil na ngayon. Tayo dati, tayo hintil kasi ang Israel ang pinilit ng Diyos. Pero ngayon po, kahit sino ka pa, kahit hindi ka Israel, kahit na Amerikano ka, kahit Hapon ka, Japan ka, kahit Bisaya ka, basta susunod ka sa utos ng ating Panginoong Hesus, Kristiyano ka, yun ang tama ngayong pamamaraan sa pagsamba. Kristiyano ka, yung ang turo ng ating Panginoong Hesus, ang ating gabay, ang ating ipamumuhay, ayon sa binabasa ng inyong lingkod na ngunit, sabi doon, ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kaniyang kalooban. Okay? Pamumuhay sa kaniyang kalooban. Namumuhay tayo eh. Ang pagsamba po sa Diyos, araw-araw, sa lahat ng oras. Okay? Eh paano yung pupunta ka sa bisita, sa kapilya, sa sambahan paglinggo? Opo, bagay na pagsamba yun. Magkita-kita kayo ng mga kapatiran, nandoon yung pastor, nandoon yung nagtuturo sa mga barangay-barangay ng Bible. Yun, magkita-kita kayo doon. Pagsamba yun, bahagi ng pagsamba. Pero ang pagsamba po sa Diyos, araw-araw po sa lahat ng oras. At ang tamang pagsamba po sa Diyos ay susunod tayo sa turo ng Panginoong Hesus. Ang turo ng Panginoong Hesus, hihiling tayo sa Diyos Ama sa kanyang pangalan. Okay? At ibibigay ng Diyos yon sa ngalan ni Hesus. At bago po tayo hihiling, siyempre po, humingi mo ng tawad. Hiling agad dahil nanggigigil tayo. Laki ng problema ko kasi, pagkalooban po, na ano ako, kailangan kong bambayad ng kurente, matrikula, kung ano-anong kinapos ka. Hingi mo ng tawad, Ama, patawarin po ako po'y paulit-ulit na nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking mga pagkukulang sa iyo, Ama, dahil ng aking kahinaan. Okay? May kahinaan tayo, lahat na tayo may kahinaan eh. At saka tayo magpasalamat na tayo'y malakas o maghapon nating pagtatrabaho, saka tayo hihiling kung anong hilingin. Pagkatapos ng humiling, ito po, Ama, ang aking samot dalangin at mga kahilingan sa pangalan lang po ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, at siya po ang nag-iisa naming tagapagligtas at nais po namin maging ilaw siya ng aming buhay sa araw at gabi. Yan pong tinuro ni Hesus. Hihiling tayo sa Diyos Ama sa kanyang pangalan. Hindi yung tinuturo. Wala tinuturo sa Hesus na hihiling tayo sa mga santo na yan, San Joaquin, San Pablo, San Luis, San Lorenzo, malakas ka sa Diyos, panalangin mo kami. Wala pong tinuro. Hihiling tayo sa Diyos Ama sa kanyang pangalan, sabi ni Hesus. Ayan ang turo po niya. Okay, at ang turo po ng ating Panginoong Hesus, wag daw po tayong paulit-ulit na manalangin gaya ng mga hintil na ang akala ng mga hintil pakinggan ng Diyos sa haba ng mga panalangin nila. Pero ang ginagawa natin, nag-rosaryo tayo ng rosaryo, wala naman sa, hindi man turo ni Hesus yun eh. Hindi turo po ni Hesus, kahit buklatin po natin ang buong Biblia, kahit kung ayaw na magbuklat ng Biblia, i-shortcut nyo na lang. Tingnan nyo sa computer, rosaryo kung mayroon ba. Wala po. Tingnan nyo sa computer kung mayroon bang purgatorio. Wala po. Langit lang, kaharian ng Diyos at impyerno. Yun lang po ang nakalagay sa Biblia. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpapalain kayo ng Diyos at iingatan lahat kayong nanonood ng video ito, pati ang buong pamilya nyo.